Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito ulit sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin ito. Ako sa totoo lang, masakit sa akin ito eh. Labag sa aking kalooban ito kahit papaano kasi kapatid ho ito ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Ito ho si Senador Amy Marcos, nakamukha ni Francis Leo Marcos. Asa mga kababayan, pag naaalala ko kasi yung mga moment talaga. Gano'n. Mga moment na kung saan, especially yung sa Maisog Rally ho sa Davao, na nandoon ang pamilya Duterte, si Digong Baste, minumura o ito si ating Pangulong Bongbong Marcos, sinasabihan ng kung ano-anong paratang, drug addict, bangag, nandoon ho sa gilid. Itong kapatid niya hong babae na si Senador Amy Marcos, katabi pa ho si VP Inday Sara Duterte, na nakatingala, nanonood, nakatanaw, nakatingin sa entablado, at take na take niya ang sinasabi ni Basti at ni Digong sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, na hindi man lang natin nakikitaan na kung saan nasasaktan siya. Hindi man lang umalis, hindi man lang bumaba doon siya, kinauupuan niya. Habang minumura ho, sinasabihan ng kung ano-ano ho ni Baste at ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos. Yung cameraman ho doon sa Maisog Rally, nililipat pa ho yung spot ng camera doon kay Amy Marcos. Ano ibig sabihin nun? Ba't nililipat ng cameraman? Para bang pinamumukha pa sa atin at kay Pangulong Bongbong Marcos na itong si Amy Marcos, walang pakialam sa kanyang kapatid. Kaya itong mga tangang DD shit, especially itong si Gagang Baliw na Maharlika na wala namang love life, lalong naglalakas loob, ginagamit lalo ang pangalan ni Amy Marcos laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Isipin mo, dapat dito sa social media or dito sa ating lipunan, ang unang magtatanggol dyan, syempre dapat siya lagay makipaglaban pa si Ma'am Imelda sa social media, si Ma'am Imelda Marcos. Yung nanay ni Pangulong Bongbong, matanda na ho yan. Bawal na ma-stress yan. Baka ma-depress pa. Wala dapat tayong inaasahan dito kundi si Amy Marcos Di ba? Ngayon, kung mahal niya ang pamilya Duterte, mahal niya si VP Inday Sara Duterte, pwede naman niya pa rin naman ipagtanggol si Pangulong Bongbong Sabihin niya na ganyan ganito, pero wag naman sana ganyan ang gawin niyo sa kapatid ko na minumura niyo. Pwede naman Ewan ko ba kung bakit ba parang takot na takot siya sa pamilya Duterte. Especially dito kay VP Inday Sara Duterte. Sipin mo, doon sa JC nila sa Viber ba yun? Sinabihan niya raw si Amy Marcos, sabi ni VP Inday Sara, one of this day, magpunta ako doon sa lebengan ng mga bayani, hukayin ko yung bangkay ng tatay ninyo at itapon ko sa West Philippines. Wala man lang ginawang pagtatanggol doon si Ma'am Amy Marcos, si Senadora Amy Marcos. Ngayon, dumating sa punto na itong si Amy Marcos, nagbigay pa ng pagtatanggol. Awa dito kay Digong sa pag-aresto ho ni CIGD Director General Torre. Kasama niya ang Interpol na bitbit ang warrant ng ICC. Nagbigay pa ng awa, simpatya, pagtatanggol kay Digong na hindi niya ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos, ini-endorso, kinakampanya niya ang kapatid at sinama pa doon sa kanyang senatorial slate na 12. Minsan parang nagburugo puso ko Sana nakikita ko rito kay Amy Marcos. Ewan ko ba anong klaseng kapatid ito. Pakinggan nyo mga kababayan bago tayo may mga ipakita pa ha. Nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. Ang akin kasi, kawawa kasi kilala, tanyag, dating presidente at matanda na. Pero
Kailangan ba pa? Paano yung mga biktima ng war on drug, extrajudicial killing ng mga bata na kung saan natuldukan ng kanilang buhay sa maagang panahon? Na kung saan baka yung iba dyan nag-iisang anak pa ng mag-asawa na po pwede pang maging breadwinner nila kapag nakagraduate at nakapagtrabaho na yung bata at maitawid sa kahirapan ng kanilang pamilya. Ang nanay at tatay niya, nag-iisa lang siyang anak. Namatay pa dahil sa programang ito. Paano yung mga yun? Kailangan ba hindi na magkaroon ng hustisya yan dahil si Digong ay matanda na at naaawa kayo sa paningin ninyo? Ganun ba yun? Pero nung kalakasan, maganda patindig, nakakapagsalita pa ng diretso, matapang itong si Digong, kita mo naman kung paano magpakita ng ugali. Mura dito, mura doon. Banta dito, banta doon. Ewan ko ba rito sa mga ito? Pakinggan natin. Hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit. Gulo lang ang... Gulo lang daw ang abot nito. Para bang ang gusto mo, Ma'am Amy, na hayaan na ang war on drugs, extrajudicial killing, yung mga biktimang ito, basta kailangan ma-secured si Digong, wag makulong, dahil gulo lang. Ano nangyari sa mga... Ako, minsan nagtataka ako, nagugulat ako na, alam ko naman matatalino itong mga ito Ang problema, pinagtataka ko, ang tatalino, ganito ang mga katwiran. Nangyari na sa inyo. Ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Sino ba nauna? Sino ba unang nanira? Sino ba nang away? Ano ba naman, Ma'am Amy? Ba't ka ba ganyan? Ano ba nangyari na sa'yo? Walang problema kung mahal mo ang pamilya Duterte, mahal mo si BP Inday Sara Duterte, mas mahal mo si Digong kaysa sa pamilya at kapatid mo. Pero ma'am, huwag mo naman gawin tanga sarili mo, ma'am. Huwag mo naman imali ang tama. Huwag mo naman baloktutin ang tama. So, gumanda ba ang buhay natin dahil sa pumupolitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan. Ba't hindi mo pagsabihan, ma'am, yung pamilyang mahal mo? Ba't di mo pagsabihan si BP Inday Sara Duterte? Sipi mo? Putik, nakulong na aresto si Digong. Nakakarinig kami ng ganyang pagtatanggol mo sa kanila. Naawa ka mo kay Digong. Samantalang dun sa maisog rally habang niyuyurakan ang pamilya ng kapatid mo, Elisa Marcos, mga pamangkin mo, tinatawag na bangag, si Pangulong Bongbong, kung ano-ano sinasabi. Nandun ka, pinakikinggan mo, naaati mong pakinggan, tignan sila habang minumura ang kapatid mo, nakatanaw ka dun sa entablado. May ginawa ka bang pagtatanggol, ma'am? Nakakadurog ng puso ito si Ivy. Hindi ko maintindihan ito. Anong klaseng tao ito? Parang gusto pang ilaan yung awa niya sa mga taong mali. Ano sabi ni Sal Panelo sa kanya? Bago tayo may tanood sa inyong video. Sir, last, your comment po sa sinabi ni Senator Marcos na hindi siya dadalo sa Alyansa Rally kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo pala, buhay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Mulay-mulay lang mo. Namo? Ano nangyayari sa'yo ngayon? Amy Marcos. Kasi ito si Amy Marcos,
Hindi raw aatin ng alyansa. Yung mga alyansa Caravan, yung mga pag-iikot nila Pangulong Bongbong Marcos, kasama ho yung ini-endorso niyang mga senatorial candidate. Oh, hindi na raw siya sasama ron. Kasi dahil nasaktan daw siya sa kay Digong, pag-arrest. Tingnan mo, ano nangyayari? Alam mo ang mangyayari sa iyo ngayon, Ma'am Amy? Parang ang mangyayari sa inyo, sa'yo, lilit na boto mo sa amin, sa mga nagmamahal sa kapatid mo, liliit pa boto mo sa mga DD shit. Tingnan mo, ano sa'yo ni Diwata, ni Salpanelo. Oh, balat kayo pala. Lokohin mo raw ang lelang mo. Oh. Kita mo, ano nangyayari sa'yo ngayon? Bakit hindi mo kasi magawang pagtanggol ang pamilya Marcos? Kapatid mo. At tuligsain mo na yung kabilang kampo na yan. Hindi kita maintindihan. At ito pa mga kababayan, si Senador Amy Marcos, nabash. Nagalit ho ang mga DD shit sa kanya. Bakit kanyo? May lumapit hong DD shit kay Ma'am Amy Marcos sa isang public place. Di ko alam kung mall yan or ano. Nakalimutan niya, naka-video pala siya or naka-live ng kapwa DD shit din. Pinandirihan niya. Alam mo, may nakakahawang sakit. Ayan ho, mga kababayan, Nako. Ayan, nakita niya may camera pala. Didikit ulit. Nako po. Sapa. Nako po. Ano masasabi nyo dyan, mga DD shit? Siyempre, DD shit yan. Nagpa-picture sa kanya eh. Pinablo yung kapwa DD shit nyo. Kaya lalo ang kakantahan yan. Balat kayo pala. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam mo ba samantalangin yung lingkod Dos Chris Ulo, lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat, kita-kita tayo ulit. Bye-bye.